everyone. So pag-usapan natin yung kahalagahan ng muling pagbubuhay ng ating Panginoong Jesucristo or yung tinatawag nating first fruit. Tamang-tama, muling pagkabuhay ngayon. So magandang topic natin ngayon. And yung topic natin is pag sinabing first fruit kung sa buhay natin, ang first fruit kasi una-una pumapasok sa isip natin yung mga inaani, hina-harvest noong unang panahon. Pagka panahon-hanahan, yung unang bunga, yun yung in-offer sa Panginoon. Minsan pag pinag-usapan yung first fruit sa panahon natin ngayon, ito yung unang sweldo binibigay natin, ginagawa natin offering. Pero alam niyo po ba ang first fruit? Kaya may first fruit sa Bible. Ito yung hindi pa tungkol sa anumang offering na pwede natin ibigay sa Diyos. Ito yung ultimate meaning ng first fruits is yung Diyos ang nagbigay ng offering. At yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang first fruit, ang pinakaibig sabihin niya sa Bible, ito ay tumutukoy sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. First fruit refers to the first portions of the harvest offered to God and thanksgiving, and faith for the full harvest. In 1 Corinthians 15:20, Paul calls Jesus the first fruit of those fallen asleep. Si Jesus, siya yung first fruit talaga. Kaya, sa yung first fruit sa Old Testament, nililook forward nito, tumutukoy ito sa New Testament na merong first fruit. At ang first fruit nun ay ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, Jesus is the first fruit of those who has fallen asleep, meaning His resurrection is just the beginning. It guarantees that all belong to Him will also be raised. His glorified body is the preview of what is installed in every believer. Our future is not decay, but glory. So, sa panahon natin, sa panahon nila, yung mga trigo, kapag ina-harvest, kapag nakita nilang anihan na, yung unang ani, yung unang bahagi, yung in-offer nila sa Panginoon bilang first fruit. Bilang garantiya, na kapag in-offer mo sa Panginoon yun, yung kabuuan ng harvest, talaga makukumpleto. May guarantee na maka-harvest mo lahat. So, kumbaga parang pasasalamat sa Panginoon. Lord, this is the first fruit. At yung iba na matitira, nananampalataya na ma-harvest pa. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ng mangga, example, green pa yung mangga, di ba? Maraming puno, pero may green na bunga, pero may makikita ka naninilaw na pwedeng anihan. Pag inani mo yon, yun yung pwede mong tawagin na first fruit. At yun ang inaalay sa Panginoon. Nananampalataya ka na lahat na mamangga na natitira ay na birthday pa, mahihinog din at aanihin din in the future. So si Jesus po, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, tinuturing na first fruit. Ibig sabihin, si Jesus yung unang bunga. Lahat ng nananampalataya sa Kanya may guarantee na someday sila din ay bubunga muli. Yun yung kahulugan ng first fruit. And sabi po dito sa ating Corinthians 15:20, but Christ has been raised from the dead, the fruits of those who's fallen asleep. Isipin mo, yung Diyos isang farmer na nag-harvest siya. Yung unang bunga, si Kristo yun. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Garanti yun na lahat na nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay sila din ay bubuhayin. Sila din yung susunod na bubuhayin. Kaya sabi dito, subalit si Kristo ay binuhay muli mula sa pagkamatay na siyang unang bunga ng mga nangamatay. At napakaganda na ito kasi maraming verses na pwedeng sumusuport dito. At kailangan po na dito sa teaching natin for today, malaman natin na first fruit points to Christ's resurrection. Second, first fruit guarantees the resurrection. And first fruit makes our lives meaningful. Etong mga to, yung first fruit na to, ito yung nagbibigay ng buhay sa atin ngayon. Kung bakit mahalaga yung buhay na meron tayo ngayon. Kasi ito yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na siya yung sumalo sa mga paghihirap para lang matubos tayo sa kasalanan natin. Na mamuhay tayo ng maayos.
at mamuhay tayo ng kay Kristo. So, anchor all your hopes in Christian resurrection. Believe that you are more than conquerors. And commit yourself fully to the work of the Lord. Na lahat ng gagawin mo, commit mo yung sarili mo na para kay Lord yun. Sa panahon na He is the first fruit of your life, of our life, na naging dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. So, nararapat lang na lahat. Dapat ng ginagawa natin, pagbutihin natin. Kasi, commitment natin yun para sa Kanya. And, napaka-importante na matutunan natin at malaman natin yung kahalagahan ng mga to. So, yung katawan na to, babaguhin to magta-transform ito. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung nauna, tayo na yung susunod. So, sabi sa John 11 and 28, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will, even though they die, kahit destructible tayo, pwede tayong mamatay sa laman, pero yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, bubuhayin tayong muli. Indestructible tayo, immortal tayo, because Jesus Christ is in us. At kailanman hindi tayo kayang gapiin ng kamatayan. So, yung katuruan natin is pahalagahan po natin. It always points to Christ's resurrection. Pwede tayo mag-first fruits sa church, pag yung unang sweldo mo sa Panginoon, it doesn't matter. So, wag nating kakalimutan na yung ultimate meaningful ng first fruit is hindi tayo yung nagbigay sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagbigay sa atin, si Kristo, at ang muling pagkubuhay ng ating Panginoon sa Kristo ito yung first fruit. Ito yung totoong meaning ng first fruit. 2 is first fruit guarantees our resurrection. Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, yung eksaktong pagkabuhay niya, ito yung trailer. Yan yung itsura natin kapag binuhay tayo muli. Kasi si Jesus Christ namatay sa laman, tayo mamamatay din sa laman. Pero kapag binuhay tayo, yung katawan natin katulad ng sa Panginoong Jesucristo, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Ganda nun na nakaka-amaze yung biyaya ng Diyos, diba? Ganon kamangha-mangha yung resurrection. Number 3, first fruit makes our lives meaningful. Kung walang first fruit at hindi muling nabuhay ang Panginoon, hindi makabuluhan lahat. Makikita natin to sa 1 Corinthians 15 at mababasa doon para matutunan natin yung patungkol sa resurrection. And sabi dito ni Apostol Pablo, kung hindi binuhay ng Panginoong Jesucristo, hindi rin tayo bubuhayin. Kung walang resurrection si Jesus, wala din tayong resurrection. Yung preaching natin is useless yung devotion kung walang resurrection. Hindi nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo. Our preaching, devotion is useless, and so our faith, walang kwenta yan. If the Christ has not been raised, walang kwenta. Kasi nasa kasalanan mo pa rin ikaw. Nasa kasalanan pa rin tayo. So, walang maliligtas, diba? Kapag ganun. That's why our hope in Christ is tayo, kung hindi nagkaroon ng resurrection, tayo ang pinakakawawa sa lahat. Pero dahil nag-resurrect ang ating Panginoon, our lives meaningful now. Naging makabuluhan. Lahat ng ginagawa natin, makikita natin as investments for eternity. Kasi bubuhayin ka muli ng ating Panginoon. That's why, yung paglilingkod mo, nagagawin mo dito sa lupa, that's merong walang hanggang epekto na masasaksihan mo pa for eternity. And hope this verse will learn something. Thank you everyone, and God bless. Remember that your life, my life is meaningful. Yung buhay natin makahulugan dahil sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord, and God bless.